Magandang araw kapatid. Welcome sa mga panalangin channel. Alam mo ba kung bakit maraming tao ang nauubos agad ang lakas paggising pa lang? Kasi iba agad ang inuuna. Social media, balita, problema. Pero ngayong umaga, bago ang lahat, unahin muna natin ang salita ng Diyos. Dahil ito ang boses na nagbibigay buhay, hindi stress. Ito ang boses na nagbibigay liwanag, hindi kalituhan. Napansin mo na ba kung paano parang buhay na buhay ang Biblia? Lalo na kapag may pinagdadaanan ka? Yung parang may kausap ka mismo at alam na alam niya ang pinagdadaanan mo? Iyan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Buhay ito at personal. Kaya kung gusto mong maranasan ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo, samahan mo kami hanggang dulo ng video na ito. At kung gusto mo pa ng ganitong content araw-araw, i-like mo na to, mag-subscribe ka sa channel namin, at i-hit ang bell icon para di ka mahuli sa mga susunod na panalangin. Ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Ang Biblia ay hindi lang ordinaryong libro. Hindi lang ito koleksyon ng mga kwento o utos. Buhay ito. Kapag binuksan mo ang salita ng Diyos, may kapangyarihang tumama sa puso mo mismo. May mga araw na parang random verse lang ang nabasa mo, pero sa totoo lang, iyon ang eksaktong mensahe na kailangan mong marinig. Sabi sa Hebrews chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Kayang tumagos sa kaibuturan ng puso. Ito ang dahilan kung bakit hindi mo dapat baliwalain ang pagbabasa ng Biblia. Dahil may sinasabi si Lord. Tanong, handa ka bang makinig? Kapayapaan sa gitna ng kabalisahan. Sa panahon ngayon, sobrang dali na nating ma-stress, lalo na sa gabi. Yung nakahiga ka na, pero hindi makatulog. Iniisip mo ang pera, trabaho, health, future. Pero alam mo ba, hindi nananahimik ang Biblia sa ganitong mga sandali. Whispering peace si God. Sabi sa Philippians chapter 4 verse 6, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Ipagkatiwala niyo ito sa Diyos. Hindi ka pinapagalitan. Inaanyayahan ka. Inaanyayahan kang bitawan ng bigat at i-lay down sa harap niya. Hindi mo kailangang magpanggap na okay. Hindi mo kailangang buhatin mag-isa. May Diyos na nakikinig at handang tumugon. Laban sa takot. Pinapalitan ng lakas. Minsan may mga balitang nakakatakot. May mga pangyayari na parang masyadong malaki para kayanin. Pero tandaan mo, hindi takot ang binigay ng Diyos sa'yo. Sabi sa 2 Timoteo chapter 1 verse 7, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig, at malinaw na pag-iisip. Ibig sabihin, kung natatakot ka, hindi galing kay Lord yan. Ang binibigay niya ay tapang, pag-ibig at wisdom para magdesisyon ng tama kahit mahirap. Kaya kapag nararamdaman mo nang gumagapang ang kaba, lumapit ka, hindi lalayo. Dahil mas makapangyarihan ng Diyos kaysa sa anumang kinatatakutan mo. Para sa mga panahong hindi mo maipaliwanag ang lungkot, may mga araw na parang ang bigat lang. Hindi mo alam kung bakit pero parang wala ka sa sarili. Maayos ka naman sa labas, pero sa loob mo parang may kulang. Restless, empty at walang peace. Pero si Jesus, direkta siyang nagsalita tungkol dito. Sabi niya sa John chapter 14 verse 1, huwag mabagabag ang inyong puso. Manalig kayo sa Diyos, manalig din kayo sa akin. Simple lang. Pero puno ng kapangyarihan. Pinapaalala niya, huwag hayaang ang emosyon mo ang magdikta ng katotohanan. Ang katotohanan ay si Jesus pa rin ang may kontrol kahit magulo ang paligid. Ang salita ng Diyos ay hindi lang pang-araw ng linggo. Maraming Kristiyano ang nagiging dependent lang sa sermon every Sunday. Pero sabi sa Joshua chapter 1 verse 8, i-meditate mo ang salita araw at gabi. Hindi once a week, araw-araw. Kasi ang buhay mo
araw-araw din sinusubok. Kung gusto mong mag-grow sa pananampalataya, hindi sapat ang once-a-week feeding. Dapat araw-araw kang lumalapit. Sabi rin sa Colossians chapter 3 verse 16, hayaan mong manahan ng sagana ang salita ni Kristo sa puso mo. Ibig sabihin, huwag lang basahin. Hayaan mong manirahan ito sa puso mo. Gawin mong parte ng lifestyle mo ang word ni Lord. Tulad ng pagkain, kailangan ito ng kaluluwa mo. Ang Biblia bilang gabay at sandata sa buhay. Sabi sa Psalm chapter 119 verse 11, iningatan ko ang iyong salita sa aking puso para hindi ako magkasala laban sa iyo. Kung itinatago mo ang salita sa puso mo, meron kang gabay sa bawat desisyon, proteksyon sa tukso, at panlaban sa kasinungalingan ng kaaway. Kapag alam mo ang salita, hindi ka madaling malinlang. Kapag alam mo ang salita, kahit magulo ang mundo, alam mong may katotohanang hindi nagbabago. Ang Biblia, ang compass mo, ang flashlight mo, at ang armor mo. Kaya kung naliligaw ka ngayon, ang tanong, gaano kalalim ang pagkakabaon ng salita sa puso mo? Lakas at buhay mula sa salita ng Diyos. Lahat ng bagay sa mundo pwedeng mawala. Pera, trabaho, relasyon. Pero sabi ni Jesus sa Matthew chapter 24 verse 30, ang langit at lupa ay lilipas, pero ang aking mga salita ay hindi lilipas. Grabe no? Ibig sabihin, kahit mawalan ka ng lahat, kung meron kang salita ng Diyos sa puso mo, meron kang pag-asa, meron kang pundasyon, meron kang direksyon. Kapag pagod na pagod ka, ang salita ni Lord ang nagpapalakas. Kapag discouraged ka, ito ang nag-aangat. Psalm chapter 119 verse 25, ang kaluluwa ko ay dumidikit sa alabok. Buhayin mo ako ayon sa iyong salita. Kaya kung nanlalamig ka, balik ka sa salita. Doon ka ulit mabubuhay. Ngayon, tayo'y manalangin. Hindi ito basta recitation lang. Ito'y pakikipag-usap sa Diyos na nagmamahal sa iyo ng buo at totoo. Panginoong Jesus, tulungan mo akong mahalin ang salita mo higit sa lahat. Higit pa sa pera, sa kaginhawaan, o kahit sa sariling opinyon. Gawin mo akong uhaw sa salita mo, parang tubig sa gitna ng disyerto at gutom dito, parang tinapay sa gutom na kaluluwa. Lord, gusto ko ang Biblia hindi lang para maalala ang mga verse, kundi para mabago ang buhay ko, para matuto akong magmahal, magpatawad at mamuhay ayon sa kalooban mo. Patawarin mo ako, Panginoon, sa mga araw na mas pinili kong abalahin ang sarili kaysa makinig sa tinig mo. Mula ngayon, gusto ko ang salita mo ang maging pundasyon ng buhay ko. Sa bawat paggising ko, salita mo muna. Sa bawat gabi bago ako matulog, salita mo pa rin. Sa gitna ng gulo, salita mo ang kapayapaan ko. Banal na Espiritu, gisingin mo ulit ang puso kong nanlamig. Bigyan mo ako ng apoy para magpatuloy. At kung may bahagi ng puso ko na hindi pa sumusuko sa iyo, tulungan mo akong ibigay yon ngayon. Panginoon, itinataas ko rin ngayon ang lahat ng mag-iiwan ng prayer requests sa comment section. Alam mo ang bawat luha, bawat sigaw ng tulong, bawat panalangin na hindi man lang nasulat, pero laman ng puso nila. Hinihiling ko na hipuin mo sila isa-isa at iparamdam mong hindi sila nag-iisa sa laban na to. Katagpuin niyo po ang pangangailangan ng bawat isa. Salamat sa lahat ng nanonood araw-araw. Bless those who keep showing up, kahit pagod, kahit may pinagdadaanan. Bigyan mo sila ng kalakasan at bagong pag-asa sa bawat video na inilalabas namin. Naway maramdaman nila araw-araw ang init ng presensya mo at ang lakas na nanggagaling lang sa salita mo. Salamat sa salita mong buhay. Salamat na kahit kailan, hindi mo kami iniwan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kaibigan, kung nakaabot ka sa parteng ito ng video,
Hindi aksidente yan. May gustong sabihin si Lord sa'yo ngayon. Kaya bago ka umalis, mag-subscribe ka na sa channel na to. Hindi para sa amin, kundi para sa iyong spiritual growth araw-araw. I-share mo rin ang video na to sa mga taong alam mong kailangan marinig ang salita ng Diyos ngayon. At tandaan mo ito, heaven and earth will pass away, but the Word of God will never pass away. Ang boses ni Lord, iyon ang pinakaimportanteng boses na dapat mong mapakinggan bago matapos ang araw mo. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at ito'y idudulog natin sa panalangin. God bless you, kapatid.